sa chapter 2 ay patungkol sa dream ni Nebuchadnezzar, yung grupo tong ginto. So, ang nakita po natin doon, bawat kaharian ng mga kingdom dito sa mundo ay mawawala. Ang chapter 3, fiery furnace. So, kahit sa apoy, may kasama po tayo. Sa chapter 4, ang pride ni Nebuchadnezzar. Ang nakita po natin doon, God is able to abase the proud. Yung mga humble, itataas. Sa chapter 5, si Belshazzar na. Ang nakita po natin doon, si Belshazzar, kasi ayaw niyang humble ang kanyang sariling puso. Siya ay nawala. So may awa ang Panginoon sa mga humble. Sa mga proud, wala na. At saka, dahil mas higit ang kaalaman ni Belshazzar, yun ang dahilan bakit mas sobra ang judgment sa kanya. Ang chapter 6, Daniel and the Lions din. Well, ang nakita po natin ulit doon, dinalimutan ng Panginoon ang medyo matanda na si Daniel. Di pa nalimutan ng Panginoon. Chapter 7, ang parang sabi ko, parang pinaka-climax ng buong book kasi ang presentation, nakita po natin doon ang Son of Man. Yung Son of Man, si Jesus Cristo mismo. Ang nakita po natin doon, kahit ang bawat kaharian dito sa mundo ay laban sa Diyos, may king pa rin siya. May autoridad pa rin siya. At ang itataas niya, si Jesus Cristo. Ibibigay niya sa Kanya, or ibinigay na sa Kanya, ang lahat ng autoridad, lahat ng kapangyarihan dito sa mundo. Ang chapter 8, nakita po natin doon yung dalawang kaharian, yung Greece at yung Persia naglalaban. At ang nakita po natin doon, kahit dito sa mundo, magulo, alam ng Diyos, may plan po siya, at di siya out of control. Alam niya ang lahat. May sovereignty pa rin siya. Okay, abot na po tayo dito po sa chapter 9. Ang nakikita po, siguro ipapakita ko sa atin ito para may konting idea po tayo sa loob ng pagbabasa ni Brother Aris. Ito po ang chapter 9, parang may tatlong part po siya. Ang unang part ay panalangin ni Daniel. So, verses 1 to 19, panalangin ni Daniel sa Panginoon. Ang pangalawang part, may sagot. Galing sa Panginoon, may sagot na ibinigay niya kay Daniel. So, verses 20 to 23 na po yun. Ang sagot ng Panginoon sa Daniel, sa panalangin niya. So, parang agad may sagot sa panalangin. Pangalo, may bagong revelation. Yung last part, verse 24 to 27, may bago na ibinigay ng Panginoon sa kanya. Okay, kung pwede na po, tatawagan ko po si Brother Aris. Pabasahin niya po ang Daniel chapter 9. Sana sa pagbabasa na ito, makakaroon tayo ng konting idea pasok sa chapter 9 at tapos aaralin po natin. Tayo po itumayong lahat bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng Diyos sa aklat po ni Daniel. Babasahin ko po ang kabanatang 9. Sundan nyo na lamang po sa inyong mga paningin. Daniel, kabanata 9. Nang unang taon ni Dario na anak ni Asuero sa lahi ng mga taga-Media, na ginawang hari sa kaharian ng mga taga-Kaldea. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta dahil sa pagkaganap ng pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. At aking itiningin ang aking mukha sa Panginoong Diyos upang humanap sa pamamagitan ng panalangin at ng mga samo at ang pag-aayuno at pananamit ng magaspang at ng mga abo. At ako'y nanalangin sa Panginoon kong Diyos at ako'y nagpahayag ng kasalanan at nagsabi, O Panginoon, Diyos na dakila at kakilakilabot, na nag-iingat ng tipan at kaawaan ay nagsisiibig sa iyo at nag-iingat ng iyong mga utos. Kami ay nangagkasala at nangag-asal ng kaswalian
at nagsigawang may kasamaan, at nangaghimagsik sa makatuwid, bagay pagsitalikod sa iyong mga utos at sa iyong mga kahatulan. Na hindi man kami nangakinig sa iyong mga lingkod na mga propeta, at nangagsalita sa iyong pangalan sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga magulang, at sa buong bayan ng lupain. O Panginoon, katwiray ukol sa iyo, ngunit sa amin ay pagkagulo ng mukha, gaya sa araw ng ito, sa mga tao ng Huda, at sa mga nananahan sa Jerusalem, at sa mga Israel, na malapit at malayo sa lahat ng lupain na iyong pinagtabuyan dahil sa kanilang pagsalangsang na kanilang sinalangsang laban sa iyo. O Panginoon, sa amin nauukol ang pagkagulo ng mukha sa aming mga hari, sa aming mga prinsipe, at sa aming mga magulang, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa iyo. Sa Panginoon naming Diyos, ukol ang kaawaan at kapatawaran, sapagkat kami ay nangaghihimagsik laban sa Kanya. Ni hindi man namin tinalima ang tinig ng Panginoon naming Diyos upang lumakad ng ayon sa Kanyang mga kautusan na Kanyang inilagay sa harap namin sa pamamagitan ng Kanyang mga lingkod na propeta. Oo, buong Israel ay sumalangsang ng iyong kautusan sa pagtalikod, upang wag nilang talimahin ang iyong tinig. Kaya't ang sumpa ay nabuhos sa amin, at ang sumpa ay na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos, sapagkat kami ay nangagkasala laban sa Kanya. At Kanyang pinagtibay ang Kanyang mga salita na Kanyang sinalita laban sa amin, at laban sa aming mga hukom na nagsihatol sa amin, sa pagbabagsak sa amin ng malaking kasamaan, sapagkat sa silong ng buong langit ay hindi ginawa ang gaya ng ginawa sa Jerusalem. Kung anong nasusulat sa kautusan ni Moises, lahat ng kasamaang ito ay nagsidating sa amin. Diyan may hindi namin idinalangin ang biyaya ng Panginoon naming Diyos, upang aming talikuran ang aming mga kasamaan at gunitain ang iyong katotohanan. Kaya't iningatan ng Panginoon ang kasamaan at ibinagsak sa amin, sapagkat ang Panginoon naming Diyos ay matuwid sa lahat ng Kanyang mga gawa na Kanyang ginagawa, at hindi namin dininig ang Kanyang tinig. At ngayon, O Panginoon naming Diyos, na naglabas ng iyong bayan mula sa lupain ng Ehipto sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, at ikaw ay nabantog gaya sa araw na ito, kami ay nangagkasala, kami ay nagsigawa ng may kasamaan. O Panginoon, ayon sa iyong buong katwiran, isinasamo ko sa iyo na ang iyong galit at kapusukan ay mahiwalay sa iyong bayang Jerusalem na iyong banal na bundok, sapagkat dahil sa aming mga kasalanan at dahil sa mga kasamaan ng aming mga magulang, ang Jerusalem at ang iyong bayan ay naging kakutsaan sa lahat ng nangasa palibot namin. Kaya nga, O aming Diyos, iyong dinggin ang panalangin ng iyong lingkod at ang kanyang mga samo, at paliwanagin mo ang iyong mukha sa iyong santuaryo na sira, alangalang sa Panginoon. O Diyos ko, ikiling mo ang iyong tainga at iyong dinggin, idilat mo ang iyong mga mata at masdan mo ang aming mga kasiraan at ang bayan na tinatawag sa iyong pangalan, sapagkat hindi namin inihaharap ang aming mga samo sa harap mo dahil sa aming mga katwiran, kundi dahil sa iyong dakilang mga kaawaan. O Panginoon, dinggin mo, O Panginoon, patawarin mo, O Panginoon, iyong pakinggan at gawin, huwag mong ipagpaliban alang-alang sa iyong sarili, O Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. At samantalang ako'y nagsasalita at nananalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan at ng kasalanan ng aking bayang Israel, at naghaharap ng aking samo sa harap ng Panginoon kong Diyos dahil sa banal na bundok ng aking Diyos, oo, samantalang ako'y nagsasalita sa panalangin, ang lalaking si Gabriel na aking nakita sa pangitain ng una, na pinalipad ng maliksi, hindi po ako sa panahon ng pag-aalay sa hapon, at kanya akong tinuruan at nakipagsalitaan sa akin at nagsabi,
O Daniel, ako'y lumabas ngayon at upang bigyan ka ng karunungan at kaunawaan. Sa pasimula ng iyong mga samo ay lumabas ang utos, at ako'y naparito upang saysayin sa iyo, sapagkat ikaw ay totoong minahal, kaya't gunitain mo ang mga bagay, at unawain mo ang pangitain. 70 sanglinggo ang ipinasya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanal-banalan. Iyong ang talastasin at bulayin na mula sa paglabas ng mga utos na itauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe. Magiging 7 sanglinggo at 62 sanglinggo. Ito'y matatayo uli na may lansangan at kuta, at makatuwid bagay sa mga panahong mabagabag. At pagkatapos ng 62 sanglinggo, maihiwalay ang pinahiran at mawawalan ang anuman, at gigibain ang bayan at ang santuaryo ng mga tao ng prinsipeng darating, at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma. Mga pagkasira ay ipinasya na. At pagtitibayan niya ang tipan sa marami sa 1 sanglinggo at sa kalahati ng sanglinggo, at kanyang ipatitigil ang hari at ang alay, at sa pakpak ng mga kasuklam-suklam ay paroroon ang isang maninira, at hanggang sa wakas at pagkapasya ay mabubuhos ang puot sa maninira. Palayan po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Thank you po. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, pag-ibigay sa amin ang inyong karunungan, inyong kaintindahan patungkol sa mga binasa namin. At salamat po sa inyong salita na lahat ay natupad at matutupad pa. Lahat po, nanalangin po kami sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen. Pwede po na po tayong umupo. Ang sabi po dito, sa sabi ko kanina, ang tatlong part ng passage, ang tatlong part ng Daniel chapter 9. Yung una, tinindingan muna natin. Verses 1 to 19 ang panalangin ni Daniel. Now, una po sa lahat, bakit ito? Ang sabi niya sa unang verse, sa unang part ng verse, chapter 9 verse 2, na noong unang taon na kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa mula sa mga aklat ng bilang ng mga taon, ayon sa salita ng Panginoon kay Propeta Jeremiah. Ano po ba yan? Ano pang ibig sabihin dyan? Well, kung titingnan natin ang binasa ni Daniel, okay, may Biblia siya, may Biblia din tayo. Parehong Biblia. Liban, mas marami sa atin. Sa kanya yung unang part, meron na siya. Si Jeremiah, mas matanda, sumakabilang buhay na sa time ni Daniel. So, pwede niyang basahin ang sinabi ni Jeremiah noon, dati. Kasi parang siya ay edad ng mga magulang ni Daniel. Okay. So, ang prophecy ni Jeremiah, pwede niyang basahin. At kung babasahin natin, ang sabi ni Jeremiah, ito po, may mga passages, halimbawa, ang sabi ni Daniel, I perceived in the books the number of years, namely 70 years. Ano po ba yan? Jeremiah, sabi, Jeremiah 25:11, the whole land shall become a ruin and a waste. At ito po ay prophecy patungkol sa kapamahakan ng mga Babylon. These nations shall serve the king of Babylon 70 years. Now, sabi ni Jeremiah, bago nangyari. So, sabi ni Jeremiah, may darating na time na mapahamak ang Jerusalem sa karawin ng mga Babylonian. Tapos sabi ni Jeremiah, maglalingkod sila sa hari ng Babylon sa loob ng 70 years. Meron pa. Jeremiah 29:10, thus says the Lord, when 70 years are completed for Babylon,
I will visit you. I will fulfill to you my promise and bring you back to this place. So, prophecy ni Jeremiah, ang kanilang kapamahakan ay sa loob ng 70 years. Yun ang prophecy niya. Ang kapamahakan ng Jerusalem sa loob ng 70 years. Pwede natin magganito. Pwede natin sabihin, okay, ang prophecy ni Jeremiah, bago nangyari ang kapamahakan, bago nangyari ang judgment nila. So, ito po ang time ni Jeremiah, bago nangyari lahat dito. Ang prophecy ni Jeremiah, may darating na judgment. Ang judgment, kapamahakan ng Jerusalem, nangyari dito. So, pwede natin sabihin dito, ang kapamahakan. Okay, yun ang judgment ng Panginoon sa kanila dahil sa kanilang kasalanan. Kailan po ba nangyari yun? Well, si Jeremiah nag-prophesy bago nangyari. Si Daniel naranasan. Noong bata pa si Daniel. Noong mga 14 years old po siya. So mga 14 years old si Daniel, nangyari sa kanya. Naranasan niya. Okay, yun. Now, sa lampas ng 70 years, di ba? Binasa natin, sabi ni Jeremiah, 70 years. So, sabi 70 years kasi, si Daniel binabasa. Sabi, okay, sa lampas ng 70 years, ano pang binasa natin? I will visit you and I will fulfill you to my promise to bring you back to this place. So, inaayos or ang pag-aayos ng Panginoon sa kanila, parang ang restoration nila, na pwede na silang bumalik. Ang pagbalik nila sa Jerusalem. Okay, prophecy ng Panginoon yun. Ito po, para kompleto ang kaisipan or ang idea. Okay, dun sa unahan, yun ang kapamahakan. Paglampas ng 70 years, ibabalik ng Panginoon ang kanyang bayan sa kanilang place. So, parang ganito. Kung may prophecy, isang bansa, baka sasabihin natin, yung mga taga, ano po ba? Parang ang taga Belgium. Okay. Papahamak ang kanilang bayan. Ang mangyayari sa kanila, maging refugee sa iba. So yung mga taga Belgium, may prophecy na ikaw ay maging refugee sa ibang bansa at doon kayong maglilingkod sa iba sa loob ng 70 years. Okay? Ancient lumang prophecy po yun. So pagdating sa 2025, nangyari na. Ang prophecy ng Panginoon, nangyari. 2025, ang mga taga-Belgium, napahamak ang kanilang place, ibang bansa na sila kailangan naglingkod sa iba, maglingkod sa iba. Okay, kung ikaw ay isa sa mga refugee, bata ka pa, mga 14 years old ka lang. Paglampas ng 70 years, 2025, di ba ang sabi po? Paglampas ng 70 years, 2095 na. Ikaw dati, nung naging refugee ka, bata ka pa, 14 years old. Ikaw 85 years old na, matanda na. So ang lampas ng panahon, hanggang dito, umabot dito po, sa katapusan. At kung babasahin mo ang prophecy, ng zaktong number ang sabi ng Panginoon, 70 years, maglilingkod ka sa ibang place. Anong kakawin mo? Ay, 70 years pala. Kung sa akin. Anong edad ko noon? Anong edad ko noon? Anong edad ko ngayon? Okay. Parang math na. May calculator ba dito? Mag-add. Ano ba? Ayun pala. 2025 pala nangyari. 2095 na. Ibig sabihin, abot na sa 70 years. So kung totoo ang prophecy, malapit na ang pagbalik. Malapit na ang deliverance na ililigtas ng Panginoon ang kanyang bayan. Malapit na. Okay. Yun ang nangyari kay Daniel. Na binasa niya ang mga prophecy ni Jeremiah. Ang prophecy ni Jeremiah, luma talaga. Bago nangyari ang mga ganito.
But totoo ang unang part. Ang sabi ni Jeremiah, mapapahamak ang bansa. Tama. Napahamak. Kung totoo yun, kung totoo ito, sabi ni Daniel, malapit na ang kaligtasan. Malapit na ang blessing. Now, una po sa lahat, ang doon sa verse 2 ay magandang example sa atin. Pagsabi ng isang salita ang Panginoon, kung may sabi, totoo, matutupad. Huwag naman mag-doubt. Ang sabi ng Panginoon, matutupad. Tiyak. At pag sanabi, 70 years, anong gusto niyang sabihin? Ay siguro 100, 150, 3,000. Pag sanabi 70 years, ang gusto niyang sabihin, 70 years, seryoso siya. Pag sanabi niya, 70 years, ayun, yun nga, totoo nga. Hindi naman kailangan mag-doubt. Ang sabi ng Diyos ay matutupad. Dito po, sa kapamahakan, ibinigay niya ng warning. Kung di kayo magsisisi, sabi niya sa mga Israelita, kung di kayo magsisisi, mapapahamak. Di sila nagsisi. Ano bang nangyari? Napahamak. Natupad talaga ang sanabi niya. Natupad ang kanyang judgment. Natupad ang kanyang warning sa kanila. Pati din sa kabila. Natupad din ang kanyang biyaya. Natupad din ang kanyang kaligtasan. Natupad din ang awa. Sa side na ito, kapamahakan, judgment. Sa ibang side, ang kanyang deliverance. Ang dalawa, parehong natupad. Now, yun po ang unang part ng passage. Ang unang part, sabi natin, ay proof na natupad ang lahat ng sabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Kung may prophecy po siya, patungkol sa deliverance, matutupad. Kung may prophecy po siya, patungkol sa judgment, matutupad din. At lahat po nito, si Daniel, nagtiwala siya. Nagtiwala po siya. Now, let's continue. Tutuloy na po tayo sa next part. Kasi, ang panalangin ni Daniel, ang response ni Daniel sa mga prophecy na ito, dahil binasa niya, alam niya, okay, etong sabi ng Panginoon. Now, dahil dyan, nagtiwala siya na matutupad. At dito po sa Daniel chapter 9 verse 2, sa lampas ng 70 years, isip niya, malapit na. In fact, kung titingnan natin ang verse 1, or on verse 2, in the first year of his reign, alam po natin kasi ang mga dates, ibig sabihin sa time na ito, mga 67 years na, 68 years na. So, ibig sabihin, alam ni Daniel, malapit na ang 70, halos abot na sa 70. Ayun ang dahilan sa panalangin. Bakit ang panalangin na ito? Bakit purpose niya sa panalangin? Well, unang-una sa lahat, kailangan natin tingin ang mga passages sa Old Testament na parang reference dito. Si Daniel, sinasabi niya dito sa panalangin ay galing sa Old Testament talaga. Halimbawa, Daniel chapter 9 verse 4, sabi niya, O Lord God, the great and awesome God who keeps covenant and steadfast love with those who love Him and who keep His commandments. Okay? Sa kabilang side, sa side na ito, yun ang sabi ni Daniel. Sa kabila, ito po ay galing sa Old Testament. Ng prophecies ng Old Testament ay isa sa mga ganitong prophecy exactong sa sinabi ni Daniel. So, ibig sabihin, si Daniel parang nagre-reference or parang nagre-refer po siya sa Old Testament text. Dahil ang sabi ng Old Testament, dahil to, ang Panginoon alam niya, tapat siya, at nag-iingat siya ng tipan. Okay, yun ang dahilan bakit nanalangin si Daniel ito. Kasi binasa niya. Alam niya ang sabi ng Panginoon. Pati din po dito, Daniel chapter 9 verse 5, kami ay nagkasala, gumawa ng pagkakamali, kumilos na may kasamaan, naghimaksik at tumalikod sa inyong mga utos at mga batas. Sa kabila,
sa Old Testament, kami ay sumaway at nakimagsik at hindi ka nagpatawad. Dito po sa Daniel 9:7, O Panginoon, ang katawiran ay sa iyo. Ngunit sa amin ay hayag na kahayaan hanggang sa araw na ito sa buong Israel. Dahil sa kataksi lang ginawa nila laban sa iyo. Dito po sa Leviticus, subalit kung ipahayag nila ang kanilang kasamaan at ang kasamaan ng kanilang mga ninuno, sapagkat sila ay nagtaksi laban sa akin at sapagkat sila lumakad ng laban sa akin. Daniel chapter 9 verse 11, tunay na ang buong Israel ay sumaway sa iyong kautusan at tumalikod na hindi nakinig sa inyong tinig. At ang sumpa na nakasulat sa kautusan ni Moises na lingkod ng Diyos ay ibinuhos sa amin sapagkat kami ay nakasala laban sa Kanya. At dito po, ang Leviticus 26, ngunit kung hindi kayo makinig sa akin, hindi tutuparin ang lahat ng mga utos na ito, kundi inyong sisirain ang aking tipan. At kung kayo ay hindi ko maturuan sa pamagitan ng mga bagay na ito, kundi lumakad ng laban sa akin. Meron pa, parang kahit dalawa or tatlo. O Panginoon, ayon sa lahat mong matuwid ng mga gawa, ilayo mo nawa ang inyong galit at uot sa Jerusalem na inyong lungsod at inyong banal na bundok sapagkat dahil sa aming makasalanan. Dito po sa Psalm 79:4, kami naging tampulan ng mga pagtuya sa aming mga kapali at mga nasa palibot namin, kami nalilibak at nalilait. At dito po, ang sabi ni Daniel, ang Jerusalem, ang inyong sambahayan, ay naging kahiya sa lahat ng mga palibot sa amin. Kaya't ngayon, O aming Diyos, panalangin ni Daniel, pakinggan mo ang panalangin at mga pangsamo ng inyong lingkod, alang-alang sa iyo, O Panginoon. At paliwanagan mo ang inyong mukha sa inyong wasak na santuaryo. Dito po sa Numbers, paliwanagan nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. So, ito po, ibig kong sabihin dito sa mga passages, ang maraming passages dito, ang bawat sinabi ni Daniel, saan galing? Galing sa Old Testament talaga. Ibig sabihin, kung sa isang panalangin, kung ikaw ay napaka-familiar sa New Testament, sa Old Testament, sa Biblia, ang panalangin mo, parang ganito, ang panalangin mo talaga ay galing sa Biblia. Ang unang sabi, ang pangalawang sabi, ang pangatlong sabi, ang parang bawat sabi mo ay galing sa Biblia kasi napaka-familiar. Parang sa dugo mo na ang salita ng Diyos. At parang kahit anong sasabihin mo, galing sa Biblia. Ibig sabihin, napaka-familiar ni Daniel sa salita ng Diyos. Hindi lang yun. Ang purpose ng panalangin ay para ipakita na sa atin ang bawat sabi ng Panginoon ay natupad. Ang bawat sabi ng Panginoon ay natupad. Ang kanilang history kasi, dati sa Leviticus at sa Deuteronomy, kung babasahin mo ang Leviticus or Deuteronomy chapter 28, or kung babasahin mo ang Leviticus chapter 26, makakita mo diyan ang mga passages na ibinigay ni Moises sabi, kung di mo lakad sa covenant, kung di ka sumunod sa mga utos ng Panginoon, batas niya, kung sumaway ka or sasaway ka, mapapahamak ang bayan na ito. May ibang passage dito po sa Deuteronomy. Kahit titingnan lang po natin, Deuteronomy chapter 28. Ang sabi dito po sa Deuteronomy chapter 28, kung sasaway sila, ang bawat mangyayari sa kanila ay sumpa. Dito po, Deuteronomy 28 verse 15. Sabi ng Panginoon sa kanila, ngunit kung hindi mo papakinggan ang tinig ng Panginoon mong Diyos, sa pamamagitan ng pagkakagawa ng lahat ng kanyang mga utos. Verse 16, susumpain ka. Verse 17, susumpain. Verse 18, susumpain. Verse 19, susumpain. Ang mangyayari sa kanila, kahit dito po sa verse 22,
Sasulutin ka ng Panginoon ng pagkaubos, lagnat, pamamaga, nakaapoy, naiinit. Verse 24, ang ipaulan ng Panginoon sa inyong lupa ay abo-aalabok. Verse 25, ipatatalo ka ng Panginoon sa harapan ng inyong mga kaaway. Verse 26, ang inyong bangkay ay magiging pagkain sa lahat ng mga ibon. Sasalutin ka ng Panginoon ng bukol sa Ehipto. Ang diba? Ang mga plague dati sa Egypt, maranasan nila. Verse 28, sasaktan ka ng Panginoon. Ikaw ay mga asawa at ibang lalaki ay sisiping sa Kanya. Verse 31, ang inyong baka ay papatayin sa inyong paningin. Hindi mo makakainin iyon. Ang inyong mga anak, verse 32, na lalaki at babae ay ibibigay sa ibang bayan. Ang inyong paningin ay tiningin mapapagod ng paghihintay sa kanila sa buong araw. Ang verse 33, ang buong bunga ng inyong lupa ay lahat ng inyong gawa ay kakainin ng bansang di mo kilala. Dami ang sumpa sa kanila kung sasaway. At ang purpose ng Old Testament ay para ipakita sa atin. Ang sabi bago nito, sabi ng Panginoon sa kanila, kung susunod ka sa mga utos na ito, bless na bless na bless. Bless ka sa bawat dito. Bless ka kahit sa mga hayop mo. Bless sa bunga. Ano sabi dito? Ikaw ay magiging, maghihiram ka sa mga iba. At sila ay kailangan magbayad sa iyo. Ang sabi dito, kung sasaway ka, baliktad. Na sila ay magpapahiram sa iyo, ay ikaw magbabayad sa kanila. Baliktad na. Ang sabi dito doon sa Deuteronomy, kahit lumang panahon, ang prophecy ni Moises, kung sasaway ka, ang mangyayari sa iyo, zaktong nangyari sa Babylon. Na ikaw ay magiging maglingkod sa mga Babylonia, sa mga ibang bansa. At sabi niya, nandun, maglilingkod ang mga anak niyo. Sabi ng Panginoon. Ano bang ginawa ng mga Israelita? Sa lampas ng panahon, sa maraming century, maraming taon, ang ginawa nila, sumaway sila. Anong ginawa ng Panginoon? May judgment agad. Hindi naman. Ang ginawa niya, kahit unfaithful sila, pinadala niya sa kanilang mga propeta. May warning, may ibang warning pa. Parang ang ginawa ng Panginoon, parang isang magulang, di ba? Kung sasaway ang isang anak niyo, di naman taluin sobra ang first time. Baka, anak, wag. Pangalawang time, anak, di pwede. Sinabi ko sa'yo, mas mataas na, mas higit na. Kahit unti-unti. Ang ginawa ng Panginoon para sa kanila, dahil may awa siya, unti-unti, itinataas ang mga punishment. Hanggang sa wakas, kahit may maraming prophecy, kahit may maraming propeta, kahit may maraming preacher, kahit may maraming warning, ayaw pa rin nila. Ang sinabi niya dito, nangyari na. Natupad kasi ang salita ng Panginoon. Natupad kasi ang sinabi niya. Actually, pwede po natin sabihin, ang buong history ng Israel ay proof, patunayan, na ang bawat sinabi ng Panginoon ay matutupad. Kahit sa judgment, kahit sa awa, ang bawat sinabi ng Panginoon ay matutupad. May dalawang passage na napaka-importante. Ito po, ang Deuteronomy 28, tsaka may isa pa po. Titingnan po natin ang 1 Kings chapter 8. 1 Kings chapter 8 verse 46. Ito pong sinabi niya dito. Kung sila'y nakasala laban sa iyo, panalangin ni Solomon ito. Kung sila'y nakasala laban sa iyo, sapagkat walang tao hindi nakakasala. Ikaw ay nagalit sa kanila. Ibigay mo sila sa kaaway.
Ano pa sila'y dahil bihag sa lupain ng kaaway, sa malayo man o malapit. Gayon may kung kanilang isa puso ito sa lupain na pinagdahan bihag sa kanila, at sila'y magsisi at magsumamo sa iyo sa lupain na dagdalang bihag sa kanila na nagsabi, kami ay nagkasala, at kami ay gumawa ng kalikuan, at kami ay gumawa ng kasamaan. Kung sila'y magsisi ng buong puso nila at ng buong kaluluwa nila sa lupain ng kanilang mga kaaway na nagdalang bihag sa kanila ay manalangin sa iyo paharap sa kanilang lupain na inyong binigay sa kanilang mga ninuno sa lungsod na pinili mo at sa bahay ng aking itinayo sa uko sa inyong pangalan. Pakinggan mo ang kanilang dalangin at ang kanilang samo sa langit na inyong tahanan. E panatilihin mo ang kanilang ipinaglalaban. Patawarin mo ang inyong bayan na nakasala laban sa iyo. At ang lahat nilang pagsuway na kanilang ginawa laban sa iyo, mahabag ka sa kanila sa harap ng mga nagdalang bihag sa kanila upang sila'y mahabag sa kanila sapagkat sila'y inyong bayan ay inyong mana na inyong inalabas sa Ehipto mula sa gitna ng hurnong bakal. Mabuksan nawa ang inyong mga mata sa dalangin ng inyong lingkod at sa dalangin ng inyong bayang Israel na inyong dingin sila kapag sila'y tumatawag sa iyo, sapagkat ibinukod sila mula sa lahat ng mga bayan sa lupa upang maging iyong mana, gaya ng inyong ipinangahayag sa pamagitan ni Moises na inyong lingkod, na inyong ilabas ang aming mga ninuno sa Ehipto, o Panginoon Diyos. Ano po ito? Prophecy pala ito ng Daniel chapter 9. Ang panalangin ni Solomon, lumang panahon ito. Ang prophecy ni Solomon dito, 500 years bago nangyari ang Daniel chapter 9. Prophecy ng gagawin ni Daniel. Anong panalangin ni Solomon? Tingin mo ang kanilang panalangin. Ibigay mo sa kanila ang patawaran. Ang panalangin ni Daniel ay fulfillment. Natupad ang salita ng Panginoon. Di ba? Ang bawat nangyari, ang kanilang judgment, natupad ang salita ng Panginoon. Ang panalangin ni Daniel, natupad ang salita ng Panginoon. Ang prophecy ni Jeremiah, paglampas ng 70 years, natupad ang salita ng Panginoon. Ang bawat nangyari po dito ay patunayan, natupad ang salita ng ating Panginoon. Actually, kung i-compare natin, wala po tayong oras para tingin, but kung i-compare po natin ito sa Daniel chapter 6 verse 10, ang makikita po natin doon, may connection po dito, na ang panalangin ni Daniel dito ay parang connected, nakakonect sa Daniel chapter 6, ang sa lions din. Bakit? Di ba? Ang sabi natin last or parang talo na, ang sa lions din. Bakit kailangan manalangin si Daniel? Kahit may batas na bawal. Kasi ito parehong time. Ang panalangin ni Daniel ay patungkol sa kanyang deliverance, ang deliverance ng Panginoon sa kanila. So, yun na po ang first part ng passage. Ang sabi natin kanina, first part of passage ay panalangin ni Daniel. Ang pangalawang part ay sagot ng Panginoon sa kanya. So, una, verses 1 to 19, ang panalangin ni Daniel. Pangalawa, ang sagot ng Panginoon sa kanya, verses 20 to 23. Napaka-encouraging sa akin. Ang sabi dito po sa verse 20, samantalang ako ay nagsasalita at nanalangin at nagpapahayag ng aking kasalanan. Samantalang, verse 21, ako ay nagsasalita sa panalangin, nakita niya ang sagot, yung anghel. At sabi ng anghel sa kanya, verse 22, ako ay tinaguruan at nakipag-usap sa akin, sanabi, O Daniel, ako ay lumabas ngayon upang bigyan ka ng karunungan at pakaunawa. Verse 23, sa pasimula ng inyong mga samo, at lumabas ang salita,
Ibig sabihin, habang nanganalangin si Daniel. Ito po ang sagot. Now, anyway, maganda sa atin dapat ang sa verse 23, sa pasimula ng inyong mga samo at lumabas ang salita. Ibig sabihin, hindi ka dito ang Panginoon sa kalangitan. Parang, okay, maghihintay lang ako. Kung magandang panalangin na ito, baka siguro, hindi ako masyadong busy, siguro, ayusin ko. Or sasagutin ko siya. Siguro. Titinin ko lang. Kung magandang ang panalangin lang. Hindi naman. Ang response ng Panginoon sa kanya, habang sabi, sa pasimula ng inyong panalangin. So, ang sagot agad sa kanya. At ang sagot kasi, gustong bigay ng Panginoon sa kanya ang magandang sagot. Ito na po ang last part. Yung last part ng passage, verses 24 hanggang 27. Ito po parang yung pinaka-challenging sa passage. At actually, ang gagawin po natin mamaya, tinitingnan natin ang zaktong idea dito po sa passage. Una, sa verse 24, ang sabi niya dito, 70 weeks are decreed for your people. Na ano po ba yan? Yung sabi, 70 tanlinggo. Ano po ba yan? Well, una sa lahat, kailangan natin malaman. Ang salitang linggo, sa kanila, sa Hebrew, isang salita. Ibig sabihin, kung ikaw ay Hebrew, ang sasabihin mo, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, linggo. Parang ganun. Okay? Ang salitang 7 sa kanila, linggo. Di naman dalawang salita sa atin, di ba? 7 linggo, iba. Or kahit sa English, 7 week, iba. Ang sa kanila, mismong salita. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6 week. Parang ganun sa kanila. So, ang salita nila, pag sabi, 70 weeks, ibig sabihin, 77. 77 po yun. So, ano po ba? Pag sabi 77, ibig sabihin, number lang po siya. Hindi naman linggo. Ibig sabihin, hindi mo kailangan sabi, okay, 70 weeks. So, ibig sabihin, ilang buwan yan? Okay, well, 40, okay, 10 plus 30. So, mga 14 weeks or 14 months. Hindi naman. Hindi mismong linggo. Ang ibig sabihin ng 77 ay 70 times 7. Okay, sino may calculator doon sa cellphone? Ano po ba ang 70 times 7? Ayun, di naman kailangan ng calculator. 490. Okay, so yun, 490 ang taon. Now, mamaya, i-discuss po natin ito sa Sunday School. Kung gusto mong understand lahat, sa Sunday School na lang. But pwede natin magganito. Kung sa kanina, nakita po natin 70 years ang time galing sa kapamahakan nila hanggang sa deliverance nila, di ba? Nakita po natin doon kanina. Ang sabi ng anghel sa kanya, may bago. 419 na. Sabi ng anghel. May 419 na. Ano po ba? Titingnan natin ang passage. Ayon sa passage, 490, ano po ba dapat ilagay dito? Ano bang dapat ilagay dito sa kabila? Titingnan po natin ang passage. Daniel chapter 9, dun sa verse 24 to 27. Ano po ba dapat ilagay? Sa unahan, tsaka sa conclusion. Daniel chapter 9, verse 24 hanggang 27. Ano po ba? Well, sa unahan, ano po ba dapat dito? Ang sagot lang, doon lang po sa passage. Verse 25, ano po ba? Ayon sa verse 25, ang sabi, na mula sa paglabas ng utos, na panong balikin ang muling itayo ang Jerusalem.
So, ibig sabihin, there will be a decree. Ang decree na itatayo nila pala ang templo. Okay? So, pwede natin sabihin dito, decree. Okay. Sa kabila, anong ko ba dapat dito? Hanggang sa, mula sa verse 25, yun. Yung una, mula sa, okay, sa kabila, hanggang sa, ay walang sawal dito kahit sa passage lang. And Daniel chapter 9 verse 25, ano po ba? Hanggang sa pagdating ng Messiah. So pwede natin sabihin, pagdating ng Messiah. At ang sabi ng anghel kay Daniel, sa loob ng 490 years, or actually dapat kong sabihin parang mas eksakto at ipapaliwanag ko po mamaya, 483 years ang eksakto. But 483 years galing dito ang decree hanggang sa Messiah. Kung pabalik po tayo sa Biblia, may decree, Ezra, Nehemiah, may decree ng hari sa kanila. Ang sabi ng hari sa kanila, bumalik kayo sa Jerusalem. Ang prophecy na nakita po natin kanina, hindi naman ito, yung iba, yung 70 years, yung galing sa Jeremiah, ibig sabihin, natupad. Exacto. Sa lampas ng 70 years, sabi ng hari sa kanila, bumalik ka na, natupad ang salita ng Panginoon. At dito po, ang sabi niya sa kanila, bumalik ka, itayo mo ang templo. Ang templo, itinayo nila. Paglampas ng 483 years, ano na ang nangyari? Saktong time sa ministry ni Yesu Cristo. Natupad ang salita ng Panginoon. Actually, yung mga liberal, yung mga di naniniwala sa Biblia, ayaw nila talaga ito. Ayaw nila talaga. Sabi nila, ay ibang interpretation dapat. Kasi sa kanila, kung totoo ito, merong Diyos. Kung totoo ito, may Diyos alam ng lahat. At kailangan na magsisi. Ayaw nila talaga ito. Ibang passage, ibang interpretation hinahanap nila. Kung titingnan lang natin ang Biblia, malinaw. Galing dito, hanggang sa pagdating ni Jesus, nangyari na 483 years. Exacto. Ibig kong sabihin, parang ganito. Kung ikaw ay nabuhay sa time ni Daniel, ikaw ay isa sa mga refugees sa Babylon, buksan mong Biblia sa Jeremiah. Sabi sa Jeremiah, paglampas ng 70 years, kung naniniwala ka, ang sabi ni Jeremiah, malalaman mo, malapit na babalik kami. Malalaman mo. Kung naniniwala ka. Ganon din. Kung ikaw ay nabuhay sa time ni Jesus dito, at kung naniniwala ka sa sabi ng Panginoon, aaralin mo, pwede mong malaman, malapit na ang Messiah. Malapit na. Bakit? May record kasi, zaktong date ng pagdating ng decree. Zaktong date. Okay, may math lang. Calculator lang. 483 years. Ibig sabihin, kung nandito ka na buhay, malalaman mo, malapit na siya. Darating na siya. Meron pa ang tao ganun? Hindi natin alam. Alam natin ito. Sa birth ni Jesus, di ba? May mga, sabi, wise men. May matatalino. Parang lumabas sila. Hindi natin alam saan galing. Di natin alam taga saan. Di natin alam paano nila malaman liban isa. May ibinigay ng Panginoon sa kanila isang bituin. But bakit alam nila? Di naman sa bituin parang may sign, sabi, ipapakanak na ang Messiah. Di naman ganun. So paano nila malaman? Kasi di ba, dumating sila sa Herod, sabi, saan ang ipapanganak bilang hari ng mga Jew? Sabi nila. Paano nila malaman yun? Hindi natin tiyak.
Dahil matalino sila. At dahil may prophecy. At dahil sabi, saan ba ang parang Messiah? Galing dito. Siguro, alam nila. May mga iba, di ba? Simeon, Anna. Alam nila, malapit na ang Messiah. Siguro, dahil binasa nila ang Daniel chapter 9, di natin alam. Alam lang natin, parang may idea sila, malapit na siya. Naniniwala kasi sa sinabi ng Panginoon. Ibig kong sabihin, ang bawat sinabi niya, natupad. Ang bawat sinabi niya, natupad. Now, last na po, ang part ng passage na ito, kung minsan ang napansin ko, parang ang temptation natin, baka sakali, parang focus lang sa mga details dito. Sino ba ang sa verse 26, the prince who shall be to come? Sino ba ang destroy the city, the sanctuary? Ito po ay patungkol sa Antichrist. Ang sa verse 27, he shall make a strong covenant with many for 1 week. For half the week, put an end to sacrifice. Ganun. So parang focus talaga natin doon. Okay, kung minsan. Ang sasabihin ko lang dito, hindi naman dapat. Ang focus natin dapat dito po sa verse 25 tsaka verse 24. Una, sa verse 25, ang sabi, until the anointed one a prince. Ang salita dyan, anointed one, alam mo ba ang salita? Messiah. Or kung sa New Testament, ang translation sa New Testament, Christ. Ay, totoo. Ang salitang Christ, ito. Na pwede natin sabihin dito po sa verse 25, until the coming of the Christ, the Prince, ang prophecy ng Panginoon, hanggang sa pagdating ng Christ, mismong salita po yun. At sabi dito, verse 26, an anointed one, or the Messiah, or the Christ, shall be cut off. Ibig sabihin, papatayan nila siya. Kahit dito po sa Daniel 9:26, prophecy ng kamatayan ni Jesus, 400 years bago nangyari. 483 years bago nangyari. Actually, halos 500. Sabi ni Daniel, papatayan nila siya, ang Christ. Prophecy po talaga yun. At ang verse 24, ang purpose. Mga salita na ito, kung minsan napansin ko po, parang mabilis basahin. Hindi natin araalin. Daniel 9:24. Ang 70 weeks ay decreed para or upang. Ano po bang upang? Una, upang tapusin ang pagsuway. Wakasan ang pagkakasala. Gumawa ng pagtubos para sa kasamaan. Dahil dahan ng walang hanggang katawiran at tatakan ang pangitain at apang ang propesya upang buhusan ng langit ang kabanal-banalan. Ang bawat salita po dyan ay patungkol sa ating kaligtasan. Ang purpose ng passage nito ay dapat encouragement sa atin patungkol sa kaligtasan. Una, ang kaligtasan natin sa pamamagitan ni Jesus, ang kamatayan niya, verse 26. Ang purpose dito, upang tapusin ang pagsuway. Ilang taon na po, dito sa mundo, may pagsuway. Ilang taon na po, at gaano kalaki na ang sakit dahil sa kasalanan. Uli, sa bawat buhay ng bawat tao, may pagsuway. At ang sabi ni Daniel dito, sa wakas, tapusin. Tapusin ang pagsuway. Tapos na. Pangalawa, wakasan ang pagkakasala. Na sa wakas, tapos na, wala na. Gumawa ng pagtubos para sa kasamaan. Na una sa lahat ang gagawin ng Panginoon, wag na, stop na, tigil na, sapat na ang pagsaway. Ba't di naman dapat yun kahit tigil na? May problema pa rin ang judgment sa pagsuway nila. So ito po, pangalawa, ibibigay niya ang pantubos
para sa kasamaan. Naaalisin niya ang judgment. Tigil una. Pangalawa, may pagtubos. Dahil na walang hanggang katuwiran. Di ba? Una sa lahat, tigil. Pangalawa, may pangubos. Pangatlo, may katuwiran. May kapalit sa kasalanan. To bring in everlasting righteousness dahil na walang hanggang katawiran. Tatakan ang pagitaan at ang prophecy at upang buhusan ng langit ang banalan. Bakit yun? Di na natin kailangan Tapos na ang prophecy. Tapos na ang iba. Bakit? May katawiran na. At ang purpose po dyan, sa kalangitan, magpakailanman. Di na natin kailangan ng propeta. Sabi, magsisi ka. Dumating ng judgment. Kailangan mong magsisi bago ng... Di natin kailangan. May katawiran na. May pangubos na. May lahat. Okay na. Tigil na ang kasamaan. At ito pong prophecy ay patungkol sa ating kaligtasan. Na darating sa atin sa pamamagitan ng Messiah at mamatay siya. Ang resulta po dyan, tigil na ang kasamaan. May pangdubos na at may katawiran pa magpakailanman. Ang bawat salita kasi ng Panginoon ay natupad. Ang bawat sinabi niya. Katulad na nangyari kay Daniel, paglampas ng 70 years, nangyari, natupad ang sabi niya. Ang sabi niya, dadating ang Messiah, natupad na ang bawat sinabi ng Panginoon. Dumating po siya, last na last po. May dadating pa. Nasa dadating na panahon, tigil na sa wakas. Tigil na sa wakas ang kasamaan ng mundo na ito. Tigil pa. Tigil na sa darating na panahon. Tsaka, may redemption, may patawad sa pamamagitan ni Jesucristo at magpakailanman may katuwiran sa pamamagitan niya. Actually, kahit sa time natin, parang di pa natupad lahat. Parang natutupad. Kasi, naranasan mo. Naranasan mo na ang tigil ng kasamaan. May kasamaan ka pa. Ang resulta ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo kung ikaw ay ligtas, ang resulta sa buhay mo, may change na, may pagbago na. Ang sabi ng Panginoon sa iyo, tigil na, huwag na. At pangalawa, patawad na ang kasamaan mo sa pamamagitan ng ginawa ni Jesucristo, ang kamatayan ni Jesus para sa iyo, patawad na. At pangalo, ang resulta sa iyong buhay, sa pamamagitan ng sanctification, unti-unti, naranasan natin ang kanyang katawiran. Natutupad na. Akong sa bawat tao dito, kung di ka pa naranasan ang kaligtasan na ito, ito po ay encouragement sa iyo na pwede mong naranasan. Ngayong araw, sino po ba may kasamaan dito sa tayong lahat? Sino ba ang kailangan ng patawaran? Tayong lahat. Sino po ba ang kailangan ng katawiran? Tayong lahat. Kung ngayon, hindi ka pa kilala, hindi mo pa kilala ang ating Panginoon Jesucristo, ang Messiah, ang Christos, ang Savior, ang Christ, dito po sa Daniel chapter 9. Pwede kang makilala. Pwede kang magkaroon ng kaligtasan na ito. Na pwede kang magkaroon ang pagtigil sa kasamaan, ang patawad, tsaka ang katawiran. Na pwedeng magbago ang buhay mo. Paano? Isa lang ang sagot, si Jesucristo, ang Messiah. At sa pamamagitan ng ginawa niya, ang kamatayan niya para sa iyo, matutupad ang bawat sinabi ng Panginoon para sa iyo. Natupad ang sinabi niya, matutupad din sa buhay mo ang mga pangako niya para sa iyo. Bawat sinabi niya, natupad. Ako, kahit sa mga Kristiyano, nahihirapan pa rin tayo. May kasamaan pa rin tayo.
kung minsan feeling natin di ko kaya magtagumpay sa kasalanan. Ang aking ugali, masama. Totoo nga. Ang kailangan mo, ang mga pangako na ito, matutupad din sa buhay mo ang bawat sinabi ng Panginoon dito. Tigil ang kasamaan mo sa pamagitan ng ginawa ni Jesus Cristo. Makaroon ng patawad, tsaka pangalo, makaroon din ang katawiran niya sa buhay mo sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan. Natupad ang bawat sinabi ng Panginoon, matutupad sa buhay mo. Basta, maniniwala ka lang sa Kanya, katulad sa ginawa niya dito. Maniniwala ka lang sa Kanya. Maghintay ka, magtiwala, at sa Kanya, makaroon ka ng Kanyang fulfillment sa buhay mo. Manalangin na po tayo. Panginoon Diyos, salamat po sa assurance na ito. Ang bawat sinabi niyo ay matutupad. Salamat po, Panginoon, pati din po sa kaligtasan. Sa pamagitan ni Jesu Cristo, sa pamagitan ng kanyang kamatayan, matutupad din ang bawat sinabi niyo. Pwedeng tigil ang kasamaan, pwedeng patawad, at pwedeng makaroon ng katawiran. Ang katawiran niyo. Sana po, nawa sa araw na ito, ang bawat tao rito ay maranasan ang assurance na ito. Ang bawat tao na kailangan maligtas, sana po, maniniwala po sila sa iyo. At dahil dyan, makaroon sila ang pangako na ito. Pati din sa bawat Kristiyano dito, na sana po, magtitiwala po kami sa iyo. At makaroon din ang assurance nito na pwedeng tigil ang kasamaan, pwedeng patawad lahat, ay pwedeng makaroon ang katuwiran niyo. Lahat po nanalangin po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ito mayong lahat, tayo po magpatuloy po sa espiritu po ng pananalangin. Tayo po yung mukong lahat at tayo po pumikit. Atin pong napakinggan po ang Daniel chapter 9 ay binahagi po sa atin ang ating pong tagapagsalita. Tunay po na sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na sa bawat pagsuway po natin sa kanya ay meron pong resulta ng kapahamakan. Ito po isang patunay kung paano nung panahon ni Eva at Adan, sila po ay nakasuway sa utos ng Panginoon. Ito'y nagresulta ng malawakang kapahamakan. Ngunit nakita rin natin paano na ang pag-ibig ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, totoong siyang tumubos sa atin. Lahat ng ating mga kasalanan, pagkakasala o pagsalangsang na nagawa. Ang hamon sa atin ngayon sa umagang ito ay talikdan o layuan ang anumang uri ng kasalanan o kasamaan. Siya magdudulot sa atin ng kapahamakan. Isang pangako ng ating Panginoon ay ang kanyang pagbabalik muli. Hindi natin alam kung kailan darating ang Panginoon, pero gaya ng kanyang sinabi sa kanyang salita, na siya'y darating gaya ng isang magnanakaw. Ating pagbulay-bulayan sa umagang ito at tanungin ang ating mga sarili, ang ating mga isipan, ating puso. Paano kung ang Panginoon ay darating na? Bukas, mamaya, sa isang linggo. Masasabi ba natin sa ating sarili na, Panginoon, ako'y namuhay sa iyo ng matapat, lumalayo sa anumang anyo ng kasamaan, sa lahat ng uri ng kasalanan, o patuloy tayo sa pagsuway sa kanyang salita. So umagang ito bilang hamon po sa atin, sa mensahe natin na pakinggan, nais ko po magkaroon tayo ng
imbitasyon na lumapit sa harapan. Kausapin natin ng Diyos kung may mga kasalanan siyang pinaalala sa atin. Marahil ito'y pagsuway sa kanyang salita, pagsuway sa kanyang kalooban. Marahil may mga bagay na kasalanan tayo sa ating buhay na paulit-ulit nating nagagawa. Bakit hindi tayo lumapit ngayon sa harapan ng altar at manalangin sa harapan ng Diyos at humingi ng kapatawaran sa lahat ng bagay na ito? Awitin po natin ang I surrender all. Kung nangungusap po ang Diyos sa inyo, marami pinaalala siya sa iyong buhay, kasalanan man, pagsuway man, humingi ka ng kapatawaran sa Panginoon. To Jesus I surrender all, to Thee I freely give. I will ever love and trust in Him, expect and daily live. Surrender all, I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. Hindi na po tayo aawit, hayaan lang po natin tumugtog ang ating pong worship song. Kung nangungusap po ang Diyos po sa atin, bakit di po tayo lumapit sa harapan? Marahil may mga bagay na nakitaan tayo sa ating buhay noon, o nakaraang linggo, kahapon, isang araw, na tayo ay sumuway sa kanyang salita. Dahil meron siyang pinapagawa sa iyo, marahil may mga bagay na kinukulbig ang Panginoon sa atin, ngunit ito ay nasuway natin. Marahil sa pagbabasa na yung salita, ito isang bagay na nakalimutan mo na. Ang pananalangin, ang iyong personal devotion na isang tabi na natin, pagpapakita lang na ito isang paraan na tinatanggihan natin ng Panginoon na para natin yung suwayin siya sa mga bagay na pinapagawa niya sa atin. Hindi ko alam kung paano po nang usap sa atin ng Panginoon. Kung nasa taas ka man, nasa baba ka man, pwede kang lumarap sa gitna at lumapit sa harapan ng altar. Hindi tayong papakatagal po sa pananalangin, sa invitasyon. Pero kung nangungusap po ang Diyos po sa atin, tayo po ay lumapit sa Kanya, magpakumbaba tayo sa Kanyang harapan. Aminin natin yung pagsuway, pagsalangsang na nagawa po natin sa Kanyang banal na harapan. At nawa kung paano yung pinakita ng Diyos sa atin ng mensahe na tayo po ay lumayo na, balikdan natin ang anumang kasamaan at sumunod sa utos ng Panginoon. Patuloy lang po tayo manalangin sa mga lumapit po. Patuloy niyo lang pong kausapin ng Panginoon sa pananalangin. Maya-maya tayo po ay magwawakas sa panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po o Diyos. Paalala mo sa amin ang iyong mga salita. Pinakita mo po sa amin ngayon o Diyos kung paano isang tunay o patunay sa patuloy namin pagsuway, ito po ay mayroong resulta ng kapahamakan. O Diyos, salamat po dahil noon pa man pinakita mo po ang iyong pag-ibig, biyaya, kung paano dahil sa aming pagsuway at kapahamakan papunta sa impyerno, kami po'y tinubos mo at niligtas sa pamamagitan ng iyong anak na si Kristo. At ngayon po, O Diyos, ay aming tinitignan ng pag-asa na muli niyang pagparito. Kung paano kami po ay hahanguin niya, O Diyos, sa makasalanang mundong ito. Ganun pa man, nawa gaya ng paalala mo sa amin na yung mga salita ay talikuran na namin ang lahat ng anumang uri ng kasamaan sa aming buhay. Sundin namin ang iyong kalooban. Sundin namin ang iyong mga utos sa pamamagitan na iyong mga salita.
Hindi ko po alam ang mga inilapit ng aming mga kapatiran, mga kapatid kong ito. Hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong pangunguna, pagtulong po sa kanila. Hinihiling ko po, Ama, patuloy mong extend ang iyong biyaya. Patuloy po naming maranasan ang iyong pag-ibig at kabutihan at kahabagan. Salamat po sa kondiksyon ng iyong mga salita na inilagay mo po sa aming mga puso sa umagang ito. Kaya aking dalangin, O Diyos, nawa ang buong iglesyang ito ay masumpungan mo po kami na sumusunod ayon sa iyong kalooban. Turuan mo po kami na patuloy, O Diyos, na gawin ang iyong mga salita sa aming puso, sa aming isipan, sa aming mga gawa. Maraming salamat po, O Diyos, sa oras na ito ay binabalik ko po ang lahat ng papurit pa salamat sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Awitin po natin ang